Okay po, topic natin maganda, paano magkakaroon ng swerte sa buhay at sa pera. 'Di ba? Minsan naiinggit tayo sa ibang tao, ang swerte naman niya, ang daming opportunities na pupunta sa kanya, bakit ako wala akong swerte? Hindi niyo ba naiisip 'yon? So meron tayong mga tips, okay? Ayon sa pag-aaral, magugulat kayo, actually mga 10 to 20% lang daw ang tunay na swerte na dumarating. Yung 80% dito, hard work pa rin. So yung mga taong sinuswerte, akala nyo lang sinuswerte siya, pero hindi nyo lang alam, baka 20 years na yan naghihirap o nagpapagod sila. Anyway, para maging successful, kailangan mo pa rin itong 20% na swerte. Bago ko bigay yung 10 tips paano magkakaroon ng swerte di ba yan ang gusto natin, we need to be sipag, pero sipag tsaka swerte. Yan ang secret of success. Magbibigay muna ako ng basic tips sa pera. Kasi pag hindi tayo marunong humawak ng pera, useless din. Swertihin ka nga, kumita ka nga ng malaki, tapos mawawaldas din, di ba? So, 5 basic tips muna sa pag-ipon at paano mananatili ang pera sa'yo. Short lang. Number 1, kailangan mo magtipid. 1 out of 5. Ito. Kasi pag hindi ka matipid talaga, mawawala lang yung pera eh. Di ba? Minsan kailangan paturuan yung tao paano magtipid. So, ang ibig ko sabihin, kung ano mang kinita mo, yung lifestyle mo, kailangan mas mababa. Ito yung kita mo, lifestyle mo, dapat dito lang. Huwag masyado magarbo. Number 2, tip para hindi mawala pera mo, dapat ay lagi kang may duda. Skeptic. Ang word actually paranoia eh. Sa book to eh. Lagi kang may paranoia, may takot ka. Pag may lumapit sa'yo kahit sino, let's say may pera ka na naipon, may naipon kang 1 million, may lalapit na sa'yo kasi may pera na. Lagi kang may duda, scam ba to? Scam ba to? Kahit kapatid mo o kamag-anak mo o artista siya, gwapo, maganda, sikat, kahit kinausap ka na sikat na tao o politiko o gwapong artista, isipin mo lagi, scam ba to? Okay? Malaki dapat duda mo. Kasi pag nawala yung 1 million na inipon mo, tapos na usapan. Diba? Number 3, ito, tatlo tong number 3, dapat wala kang yabang sa katawan para ma-maintain mo yung pera mo. Walang yabang, walang inggit sa katawan, at hindi ka naiinip. Ano ibig sabihin? Kasi pag nagyabang ka, bili ka ng bili ng gamit, mauubos na. Pag nainggit ka sa friend mo sa Facebook, marami siyang gamit, marami siyang pinapakitang bag na mamahalin, bili ka ng bili, mawawala ipon mo. Nainggit ka, hayaan mo na siya mayaman. Swerte niya yun eh. Number 4, kailangan mabait tayo, matulungin at hindi nagbabash. Sinuswerte din yan. At number 5, health conscious ka dapat para hindi maubos ang pera mo, di ba? Kasi mas mahaba ang buhay, mas mayaman. Common sense, di ba? Yung isa, pareho kayo ng classmate mo, umabot na ng 40 years old, may ipon na kayo. Pagdating ng 50 years old, yung classmate mo may ipon na 1 million. Ikaw ang ipon mo, 200,000 pa lang. Kaya lang hindi siya health conscious eh. Hindi siya nakikinig sa tips natin. So at 50, nagkasakit, nawala na siya. So ang ipon niya, 1 million lang. Pero ikaw, dahil health conscious ka, umabot ka ng 60, 70, 80, 90 years old, yung 200,000 mo, baka umabot pa ng 5 million o 7 million yan. So in the end, mas mayaman ka kasi mas mahaba ang buhay. Kasi time is money. Tandaan nyo time is money. The more time you have, the more money. Ano lang mga safe investment? Ako, dalawa lang eh. Lupa lang tsaka bangko. Ano lang kasi bangko, lupa, bangko, lupa. Lahat ng iba, ayoko na. Lalo na dito sa Pilipinas. Sobra daming scammer. Sobra daming scammer. Basta lupa kasi na mura, after 10-20 years, tumataas yan. Heto na. 10 tips paano maging swerte. Una-una, ito maganda. Akala nyo ba yung kaibigan nyo lang sinuswerte, ikaw malas ka lagi? Hindi po. Based on percentage, isipin nyo, based on percentage, lahat ng tao, 50% good luck dumarating. 50% bad luck dumarating.
So, trabaho natin, pag dumating yung 50% na good luck sa atin, dapat pakinabangan natin, i-grab natin, good luck yon, ready tayo, palaguin natin. Pag dumating yung bad luck sa atin, gawin natin huwag medyo bad. Parang medyo hanapan pa rin natin ng positive kahit yung mga negatibong dumarating sa buhay. Kaya kahit negative, okay lang yan, may pupuntahan yan. Pag positive, okay din yan. So, nagmumukhang lagi kang may swerte kasi ina-adjust mo yung dumarating sa'yo. Pero kung baga sa baraha, I think fair naman ang Diyos. Lahat binibigyan ng positive at negative. Okay? So, ano tong 10 na straight? Number 1, kailangan meron ka ng lucky mindset. Anong lucky mindset? Positive mindset. Feeling mo laging suswertihin ka. Parang, di ba, yung mga religious group, di ba? Madalas ako pumunta sa mga Christian group, Catholic group. Dati, nasa Couples for Christ ako. Kahit ano dumating naman sa'yo, maliit o malaki, pasalamat tayo sa Diyos, blessing yan. Diba? Pag naging no ang answer ni God, baka hindi para sa iyo yan, meron ka pa ibang pupuntahan. So, lucky kang lucky mindset, diba? Hindi ka sumasama ang loob. Positibo ka sa tao. More extrovert ka. Mas open ka sa tao. Mas marami kang opportunity. Ito yung tinatawag na lucky mindset. Okay? Positive. Pero pag negatibo ka, nakasimangot ka, hindi darating ang swerte sa'yo. Walang lalapit sa'yo, di ba? Walang kukuha sa'yo. Number 2. Ito, maganda itong number 2. Ha? Parang ako lahat na nakagawa nito. Number 2. Dapat meron kang goals sa buhay. Meron kang goal. Di ba? Pero yung goal mo, movable. Ano movable? Kunyari, ang goal mo, manalo ng Miss Universe. Hindi, kunyari lang. O gusto mo maging pinakamagaling na tennis player o whatever, o basketball player sa Pilipinas, yun ang goal mo. Pero, pwede siya magbago. Depende sa swerte na darating at opportunity at galing mo. Basta gumagalaw ka, maganda ito ah. Pasensya na kayo sa drawing ko ah. Hindi maganda drawing ko, pero ako, bilib ako dito sa drawing ko eh. Anyway, tingnan nyo kung maganda drawing ko. So, anyway, sample lang yan. So, ganito dito tayo nag-start. Lahat tayo nag-start as wala. Ito, success. Nakuha mo na yung pera sa buhay. Tagumpay, yan. Sikat ka na dyan. Okay ka na. Akala ng iba, para maging successful, tuloy-tuloy diretso. Mag-aaral, magsisipag, mag-aasawa, magnenegosyo, yayaman. Walang ganyang diretso. Walang ganyang diretso. Hindi ganyan ang buhay. Hindi ka bibigyan ni God na ganyan diretso. Walang ganyan. Ang buhay, ganito yan. Ganito nangyari. Ito, gusto mo umangat dito, hindi ka makakadiretso. Yung pinangarap mo, nag-apply ka ng physical therapist, o hindi ka nakuha, napunta ka sa business, o dito ka napunta. Gusto mo itong business, wala, sarado, napunta ka dito. Mamaya, nandito ka na, tatalon ka naman dito, tapos malulugi ka, babagsak ka ilang beses. Sipag ka na sipag, biglang tataas. After 10, 20 years, biglang makakaangat ka. So nakita mo, hindi diretso ang buhay. Kayo mag-comment. Kung kayo ay successful na, hindi yan diretso. Usually, paliko, liko. Kaya, lahat ng failure natin, kahit saan ka pa bumagsak, ikot ng ikot, learning yan, hanggang maabot mo yung goal. Yan ang tinatawag na stepping stone. Diba? Stepping stone. Nag-i-step ka eh. Ganyan ang buhay. Kaya wag yung, ito lang goal mo. Kung dito, ito open eh. Dito tayo. Ito ang bukas ngayon eh. Diba? Ganun lagi. Ako, lagi ako sumusulat sa diary kahit 17 years old pa lang ako. Tinitingnan ko, ito goal ko at that time, 30 years ago, o hindi ko nakuha, lipat dito. Ito goal ko 20 years ago, hindi nakuha, hindi open, lipat tayo. Lipat na lipat. Kasi merong mga pagbabago, opportunity sa labas. Okay? So, 1, positive mindset. 2, movable goals. Nakita nyo yung ladder ko ha. Minsan ganyan ng Diyos eh. Hindi ka ididiretso. Number 3, para swertihin,
continuous learning ng mga bagong bagay. Dapat open ka sa aral, sa education. Ibig sabihin, lalabas ka sa comfort zone mo. Minsan, kung madalas ako sa book sale, mura lang sa book sale, di ba? Tingin ka ng mga libro. Like ako, binabasa ko pati mga airplane, history, kung ano-anong libro, o arts, lahat. Dapat wide yung utak mo. Di ba? Kasi magagamit mo yan eh. Magagamit mo lahat yan eh. Lahat yan kailangan ng tao. Dapat wide ka. Continuous learning experience ang kailangan mo. Number 4, dapat open ka lang sa opportunity. Laging matalas mata mo, ano bago ngayon, ano meron, open ka lang sa tao, pero maingat ka. Sabi ko, di ba, may pagdududa. Kasi pag mabait ka, meron ka mga kakilala, tulong-tulong ka muna, pwede ka magkaroon ng lucky break. Alam mo yung lucky break? Sinuwerte ako eh. Nagustuhan ako nung isang tao, nag-offer na ako mag-i-import nitong produkto. Di ba? Marami siya pwede piliin. Di ba? Ikaw pinili. O, maraming endorser pwede kunin. Kunwari, ikaw pinili. You embrace the idea na may luck din. Di ba? May luck. Okay? So, open ka lang. Pero maingat pa rin. Balancing yan eh. Maingat pero open. Number 5. Siyempre, number 5 is hard work. Di ba? Alam nyo naman, hard work. Sipag, ganyan. Pero iba ang concept ng swerte sa hard work eh. Kaya ka trabaho ng trabaho, kaya ka nagpapalakas ng katawan mo, kaya ka ready, parang boksingero ka. Practice ka ng practice, pero wala ka pang laban. Hindi mo pa alam sino kalaban mo in the future, pero ready ka lang lagi. Actually, nasa Bible to eh. Gusto ng Diyos, diba? Ready ka lang. Ready mo utak mo, ready mo galing mo, ready mo kalusugan mo. One day, tatawagin kita. Meron kang malaking mission dyan sa mundo, ito gagawin mo. Lagi kang ready. Kasi nga, ang taong ready, diba? Hard work, tsaka ready, darating yung swerte. Ready ka na. O pag tinawag ka bigla, ikaw ang gagawa nito, ready ka na. Nakahanda ka na eh. Ready na utak mo. Expanded ka na. Kaya mo na to. Diba? Ready na yung finances mo. Pasok ka na. Kasi nagre-ready ka na kahit wala pa. Pero kung hindi ka naghahanda, tapos may swerte dumating sa'yo, ay takot ka pala, hindi mo kinuha, dilugi. Diba? So, nagre-ready ka kahit wala pa. Diba? Kayahin nyo si Doc Willie, laging ready kahit wala. Diba? Number 6. Diba? Number 6. Dapat, go with the flow. Maganda to. Go with the flow. Diba? Adaptable ka. Flexible. Kung ano yung bagong circumstances, doon ka. Diba? Tulad na sinabi ko, go with the flow ka lang dito. Diba? Depende kung saan ka dadalhin. Kung sarado ang isang pinto, huwag ka na pumasok, sinarahan ka na eh. Nag-apply ka sa pageantry, sa isang binibining something, o hindi ka na natanggap, ayaw ka na nila, di iba na pasukin mo. Diba? Number 7, kailangan mo ng calculated risk. Diba? Kailangan meron ka rin gagawin, diba? Para maka-break out ka sa opportunity. Yung mga hindi ka sanay, susubukan mo. Ito rin, meron na ulit isang drawing. Ito, dinrawing ko para sa inyo. Tingnan nyo to, Anong calculated risk? Ibig sabihin, meron kang ginagawa sa buhay mo na lampas sa kakayahan mo. Isip mo, hindi ko kaya mag-leader dito. Hindi ko kaya mag-umpisa nitong negosyo. O hindi ko kaya kumausap dito sa taong to. Hindi, subukan mo. Right amount of stress. O, pakita ko to, Stress level yan sa baba. Ayan, dinrobing ko yan. Ito, walang stress. Zero stress. Tulog lang siya. Ayan, batugan, tulog. Hindi pwede yan. Wala siyang purpose sa buhay. Hindi siya magigising yan. Tulog lang siya everyday. Ito may konting stress lang. Lupay-pay siya. O, nagtatago lang sa bahay. Ito, tamang-tama ang stress. Yan, nag-a-achieve yan. Yan ang nag-a-achieve. Ito, sumobra sa stress. Ang daming trabaho. Kita mo, nagpapanik na. Taas na yung buhok niya. Ito, sumobra-sobra sa stress. Lupay-pay na siya. Ang dami niyang trabaho, kinuha.
So, pangit ang sobrang stress, pangit ang sobra sa stress, pangit din ang walang stress, walang kabuhay-buhay. Dito ka lang. Minsan, para umangat ka, ilampas mo yung stress mo. Tapos, pag napagod ka na, pahinga ka sandali. Tapos, stress na naman, pahinga ka sandali. Yan ang ideal. Parang hinahasa mo yung kutsilyo. Ideal, di ba? Parang sa mga boksingero, di ba? Kailangan lumaban sila sa magaling para gumaling sila, di ba? Kasi kahit hindi mo maabot, at least lumabang ka dun, di ba? At least may tapang ka, may guts ka. Yung iba, duwag eh. Walang ginagawa eh, di ba? Number 7, calculated risk. Kailangan may stress. Kung may panic attack ka, may nervous ka, anong ginagawa na iba? Magtatago sa bahay. Yun ang hindi magandang advice. Takot ka magsalita sa school. Parang ako dati, takot magsalita sa school. O, nag-quit ako 3 years, nagtago ka. O, sino lugi? O, hininto mo pag-aaral mo. Pero kahit may stress, dapat labanan mo para malampasan mo siya. Number 8, persistent ka dapat. Tuloy-tuloy gusto mo. Nagpa-persist ka kahit nalulugi. Kahit may failure, tuloy-tuloy lang tayo. Kasi pag pilit ka ng pilit, nagkakaroon ka ng lucky outcome. Number 9, kailangan matulungin lang tayo sa ibang tao. Di ba sinasabi nga pag God is with you, who is against you, di ba? Huwag maninira sa iba kasi pag mabait ka, babalik ang swerte sa iyo, di ba? Kung mabait ka sa tao, matulungin ka, one day, babalik din yung swerte sa iyo. And number 10, act as if. Anong act as if? Ito pang artista to visualization to di ba? Like yung mga hindi pa sikat na artista, pero yung nila, ini-imagine na nila na kaya na nila. Dapat kasi ini-imagine mo lang Paano ko ba sasabihin to? Actually, may experiment noon yung nagsushoot ng basketball sa free throw. Isang grupo nag-practice mag-shoot ng basketball. Yung kabilang grupo, hindi siya nagsushoot, ini-imagine lang niya yung bola, hawak niya na napapasok. Every time na itapo niya, nasushoot niya. Imagination lang. Okay? Na nire-ready niya yung katawan, ready ako, kaya ko to labanan, kaya ko to pasukin, kaya ko to. Kahit takot na takot siya. Tapos go lang siya. Nakita nila yung mga nag-imagine, nag-visualize. Ito yung imaging positive imaging, mas nakaka-shoot ng bola. Paano na brainwash mo yung sarili mo? Kaya mo yan Diba? Usually sa mga athlete yan, diba? Kaya ko to lampasan. Kaya ko to matalo. Kita mo, parang in the zone siya In the zone. May oras na nagte-tennis, lahat ng tira, panalo Diba? Minsan basketball, lahat ng 3-point shot, pasok Paano? In the zone siya Nabi-visualize niya. Nagiging self-fulfilling prophecy. Narinig nyo na ba yan? Self-fulfilling prophecy. Yung isip mo, kaya ko yan, mangyayari yan. Parang ito yung mga libro to, di ba? Yung mga tinuturo to, yung darating yung swerte. So, right amount of stress, stimulation, basta maniwala tayo, darating ang swerte. Okay? So, sana po nakatulong to. Balik-balikan nyo na lang yung video. Actually, lagi ko to ginagamit Paano makakuha ang swerte. Anyway, magbigay lang ako konting tips na in-apply ko sa buhay ko. Actually, short lang, hindi ko naman papahabain. 30 years ago, 40 years ago, bago pala ako doktor gusto ko talaga tulong, di ba? Pero hindi ako makatulong sa marami. Gusto ko tumulong sa milyon, di ba? Kaya nung pag sa clinic, ilan lang naman makikita ko. Kaya may nagsabi sa akin, sumulat ka sa dyaryo, lumabas ka sa TV, makakatulong ka sa maraming tao. So, yun lang ang goal ko. Paano ako makakatulong sa maraming tao? Sa payo, sa pera, sa gamot, paano gagawin ko? Sabi ko, kailangan makapasok ako sa network. Diba yun na inisip ko 20 years ago, sinulat ko sa diary ko, kinukwento ko kailangan makapasok ako sa ABS, kailangan makapasok ako sa GMA, kailangan may show ako doon para makaabot tayo. Parang kapwa ko, mahal ko. Diba? Yan ang goal ko. In-applyan ko lahat yan, lahat ng network, Channel 2, 7, ANC, Channel 9, in-applyan ko yan, lahat. Lahat tanggi.
Tanggi. Paano hindi ka gwapo, Doc Willie? Sino ka ba? Bagal mo magsalita. Boring ka. Sayang airtime mo na. Puro ako tanggi. O ano, nagreklamo ba ako tinatanggihan? Wala akong reklamo. O ayaw nyo, di wala. Diba? Apply. Volunteer lang tayo. Pero kakatanggi-tanggi nila, practice pa rin ako ng practice. Kahit doon lang ako sa mga cable shows. Practice ako ng practice for 20 years. Eh, nagkaroon ng YouTube, nagkaroon ng Facebook. O, nagkaroon ng YouTube, nagkaroon ng Facebook eh. O, kaya kahit walang monetize, walang pera, wala akong pake. Kita mo ilang videos na ako sa YouTube, sa Facebook, 6,000 na. Eh, wala akong pake, may manood o wala. O. So ngayon, mas malakas pa pala ang social media. Naunahan pa niya yung karamihan ng TV. How would I know? Diba? Iba yung goal eh. Diba? Sasabihin na iba, kwento ko sa'yo, straight talk. Dok, ba't ka tumakbo? Nakakaya? Talo ka? Wala kang kwenta? Okay lang, walang problema. Oh, natalo ka noong 2019, senador, tumakbo ka VP, nakakaya, talo, walang kwenta. Yun ang isip nila, natalo. Diba? Noong nag-umpisa ako, ang awareness ko sa survey is 35%. Ibig sabihin, sa 110 million Filipinos, may kilala lang sa akin 30 million people. Pagtakbo ka ng senador, from 35 million nakakakilala sa akin, umakyat automatic 50 million. Noong nagkaroon ng pandemic, from 50%, awareness ko nag-jump ng 70%. 70 million na nanonood sa akin. Pagtakbo ko ng VP, 95 million na, 95%. Pero mo, from 35 million makikinig sa tips mo, ngayon umabot na sa 95 million, 100 million. Oo, talo nga ako doon. Pero, nakadagdag naman ako ng 65 million watchers na napapayuhan ko, natutulungan ko. Tapos, naikot ko pa yung buong Pilipinas. O, kami ni Isko, 100 sorties, 20 airplane ride. Naikot ko yung buong Pilipinas. Nakausap ko lahat ng politiko. Naisip ko paano ma-handle ng bansa. Nakikita ko anong mangyayari sa bansa natin in 30 years. Nakita ko na yung gawain ng politiko, anong mangyayari, kita ko na. Hindi ko na nakakwento sa inyo. Pero hanggang ngayon, niisip ko pa rin, nahanap pa rin ako ng paraan para makatulong sa maraming tao using my knowledge sa nangyari sa politics and using dati 35% lang, 35 million lang may kilala. Ngayon, 100 million na may kilala sa akin. Konti na lang siguro hindi may kilala. Ano kasalanan ko? Wala. Go lang. Kasi gusto ko lang tumulong eh. Inikot ako ni God eh. Oh, hindi ko nga nakuha yon. Inikot ako, jump lang ako eh. Oh, paano naging lugi? Wala akong ginastos ni piso. Wala akong ginastos, di ako nagka-campaign funds, hindi ako naninira. Oh, meron ba ako siniraan? Wala, mabait ako sa lahat. So nakita nyo, iba ang opportunity. Ganyan din, in another way, ang buhay nyo. Kaya go lang. Tiis lang. O, masakit minsan. Sisigawan ka ng tao, babash ka, masakit, okay lang. Pero basta malinis ang goal ko, kahit anong mangyari, tutulong pa rin tayo kasi yan ang mission natin sa buhay. Good luck!